Naniniwala ka ba na disaster comes in threes? Kulang pala. Malalim? Hindi naman. May dalawa. Nasunog ko yung caramelized onion kasi tagal ko iniwan. Ewan ko lang basta ako, nonchalant lang. Good morning, day 3. Mas ready ako ngayon. Naka-prepare na yung gamit ko. Nagluto ako ng baon. Egg and corned beef. Tsaka may dala akong toasted bread. Tapos, naka-prepare na yan lahat sa bag ko. Punong-puno. Ayun, na-prepare ko na Hi sila. guys! Rosel here again at kumuha ako ng Fundamentals of Cooking course dito sa Center for Asian Culinary Studies in San Juan City. Doon sa last video ko, natuto kami ng knife skills and iba pang food prep skills. Which will come in handy today dahil totoo na to. Magluluto na talaga kami. Let's fucking go! Today's lesson is all about stocks and soups. And mostly, galing sa French cuisine ang recipe. Hinati yung class sa dalawang grupo. Tapos both groups, pareho ng lulutuing recipes. Ang goal ay makapag-produce ng dalawang identical servings of each dish. Kaya ito yung group mates ko for today. Mag-start na kami ng assignments namin yung mga soup stock gagawa kami. Tsaka isang pork at beef stock. Kakanood ko ng culinary class war sa Netflix. Feeling ko tuloy cooking competition to. Pero di naman kami magkalaban ng kabilang group. Actually, tulungan talaga ang peg dito kasi learning naman yung focus. Sa group namin, ako yung nakatokang magluto ng caramelized onion at mag-prepare ng ingredients para sa leek and potato soup. Okay. Thank you. Kahit medyo may struggle, naalala at na-apply ko naman yung mga natutunan kong knife skills from the last lesson. Kaso, di ba kapag nagka-cut, nakaganon para hawakan yung item. Tinatry ko siyang pigilan pero pati yung toast ko, nakaganon din sa loob ng sapatos ko. That's the glazing. That's the sound you're supposed to hear. Ngayon ko lang din pala nalaman yung tungkol sa fonts. Yan yung mga nakadikit sa kawali na kulay brown kapag nagpiprito. Hindi ko yan pinapansin pag nagluluto sa bahay pero crucial part pala siya ng recipe na to. Kahit mukhang ulam yan, hindi yan yung finished product for this recipe. Actually, first step pa lang yan for the demi-glace sauce. Ibibig pa yan sa oven. Tapos, papakuluan niya ng 8 hours hanggang sa ma-reduce yung sabaw sa tamang consistency. So yes guys, pang sauce lang to. Pakita ko sa inyo mamaya. Kailangan pala kapag nagluluto ka dito, malakas din yung arms mo. Sobrang bibigat ng mga ganito. Anyway, ikot-ikot muna ako kasi mamaya pa isasalang tong sibuyas. Target talaga na matapos na kami magluto by 3 p.m. para makapag-debriefing, kain, and finally makauwi na by 4 p.m. But since beginner's class to, chances are may mangyayaring mali. At dito na nga nag-start ang series of unfortunate events namin. Na-taste mo din. That's actually too fast. Baka may to the progress. Dito ko na. Didiretso ko na. 10 minutes. Kulang pala. Yung parang gugupit siya dun sa Dahil na parami yung lagay ng lemon juice, di na raw practical i-save pa yung lahat ng sauce. Pero para di sayang. Strain, mushrooms, I have a strainer there. rinse. Then start the recipe again. Okay, finally may nabakante ng stove. Kaya, it's my time to shine with my caramelized onions. Pero actually, wala namang kailangan masyadong gawin sa task na to. Kakayaan lang muna siya. Gagawa muna ako ng ibang bagay. Kasi matagal to gawin, like 45 minutes. Syempre, kailangan mag-multitask. Kaya nag-start na ako sa isa ko pang assignment. Basically, mag-chop lang naman ulit ako dito. So, easy lang, di ba? Are you sure about that? Chef, hindi mo wash ng mga You should wash it. You should wash it. Absolutely. Pero tong next sequence of events will show na kahit gaano kadali yung task, pwede ka pa rin magkamali, lalo na kapag distracted ka. Ouch! Anong hinihiwa mo na? Yung garlic nag-slide kasi. Buti na lang maliit yung sugat ng classmate ko. Kaya laging ina-emphasize sa lessons yung importance ng safety and focus while working in the kitchen. Speaking of focus, ano na nga ulit yung nangyari sa onions ko? So once that's mixed in, leave it alone again. Just don't forget to come back. Okay, so guys, nasunog ko yung caramelized onion kasi tagal ko iniwan. Tinanggal ko na yung mga super black na yun yung mga talagang sunog.
Akala ko talaga wala ng pag-asa yung onions ko. Kaya ang lesson dyan, huwag na kayo magmarites, lalo na pag may niluluto kayo. At kung iiwan nyo yung luto nyo, low heat dapat, hindi medium. Kahit medyo behind schedule na kami, thankfully, hindi naman na nasundan yung unfortunate events namin. And this is the main reason why I took this course. Ang laking bagay na may nagsasabi sa akin kung saan ako nagkamali at kung paano ko siya aayusin. Gusto ko rin na very constructive yung way ng pag-explain ng instructor namin na si Chef Francis. Kaya imbes na magpanic, natututo kami from our mistakes. Miss Kai, pwede na kayo mag-plating sa chicken. Same lang naman. By 4:40 p.m., plating na kami at ni-recap yung mga techniques and other takeaways from today's assignments. By the way, ito pala yung finished product ng demi-glace sauce. Tapos ganito lang siya ginamit sa dish. Grabe, no? Kami rin ang kakain at mag-uuwi ng mga niluto namin, kaya dapat magdala talaga ng pang-sharon dito. At dahil di ko naman nakain yung baon ko, dito ko na binuhos yung gutom at pagod ko for today. Naging mukbang na natin. Kung gusto mo rin mag-enroll sa Fundamentals of Cooking, ilalagay ko yung link sa description to the CACS website and socials. Sabihin mo na napanood mo sila from our video ha. Malay mo, baka naman. So that's it for day 3. Pa-like, subscribe, and share naman. Laking tulong yan sa channel. Tapos comment mo kung anong gusto mo makita sa channel namin. Kung gusto mo namang panoorin yung last video ko, panoorin mo yung nasa left. Tapos abangan mo yung day 4. Lalabas yan sa my right. Kung wala pa, ibig sabihin hindi ko pa na-edit. Yun lang. Thanks for watching.